Chapter 8. Araw ng check-up ni Lola. Kahit na hindi maayos ang relasyon ko sa may-ari ng Amadeo Medical Center, doon ko pa din dinadala si Lola Agatha. Mas komportable kasi siya sa hospital na ito. Isa pa kasando nito ang kanyang doktor, kaya kahit gusto ko itong dalhin sa ibang hospital ayaw nito. Mas panatag na daw kasi ang kanyang kalooban sa hospital na iyon. Mabuti na lang at bumalik sa dati ang trato sa akin ni Lola Agatha. Napatunayan ko din kung gaano ako kahalaga dito, kaya kahit na dumating ako sa punto na wala na akong gana pang mabuhay, pinilit kong magiging matatag. Gusto kong makabawi sa lahat ng sakripisyo na ibinigay nito sa akin. Hindi mo na ako kailangan pang isakay sa wheelchair na iyan, Ryder. Kaya ko nang maglakad, at isa pa, hindi mo na kailangan pang lumiban sa opisina para dalhin ako dito. May driver naman ako at nandyan naman si Lorna para samahan ako dito. Wika ni Lola Agatha nang buhatin ko ito palabas ng sasakyan at pinaupo sa kanyang wheelchair. Oo, kaya pa nitong maglakad. Pero mahina na ito dahil nagrereklamo na lagi daw sumasakit ang kanyang tuhod. Ayaw ko naman itong mahirapan, kaya hanggat maaari mas gusto kong umupo na lang ito ng wheelchair, lalo na kapag nasa labas kami ng bahay. Delikado para sa iyo ang maglakad. Baka mamaya bumagsak ka pa eh. Mas malaking problema kapag mangyari iyon, sagot ko dito habang dahan-dahan ko nang itinutulak ang wheelchair nito. Agad naman sumunod sa amin si Lorna. Lagi ko itong isinasama kahit saan magpunta si Lola. Mula noon hanggang ngayon, ito ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa pag-aalaga kay Lola. Kung nandito lang sana si Ashley, hindi mo na sana dapat gawin ang bagay na ito. May isa pa sanang tao na mag-aalalga sa akin na malapit sa puso ko. Mahina nitong wika. Hindi ako nakaimik. Hindi talaga maiwasan ni Lola na banggitin ang pangalan ni Ashley sa lahat ng oras. Wala pa din bang balita sa kanya, Ryder? Muling tanong nito. Sandali akong hindi nakaimik. Ramdam ko ang lungkot sa boses ni Lola habang binabanggit ang katagang iyon. Hayaan niyo pula, ipapahanap ko ulit siya, sagot ko dito. Pagkatapos ay dam ako ang tingin ko sa mga naglalakad sa unahan namin. Agad na napakunot ang noo ko nang makita ko ang figure ni Lorenzo. Nasa unahan nito ang isang batang at isang babae. Kumabog ang dibdib ko nang mapansin ko ang figure ng babae. Pati na din ang lakad nito. Kahit na nakatalikod ito sa amin ay hindi ako maaring magkamali. Si Ashley ang nasa aming harapan. Ashley, hindi ko maiwasang tawag dito. Napansin ko pa ang pagtigil nito at lumingon sa kinaroroonan ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang hitsura niya. Sa wakas nandito na ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Napansin ko ang pagkagulat sa hitsura nito nang makita ako. Sandali itong tumitig sa akin at kay Lola Agatha. Dali-dali ko namang itinulak ang wheelchair ni Lola patungo sa kinatatayuan nito. Pero nagulat ako nang biglang hamarang si Lorenzo. Good afternoon po. Nasa kabila ang opisina ni Dr. Santos. Wika nito. Agad kong binitiwan ang wheelchair ni Lola at hindi pinansin si Lorenzo. Direko akong naglakad sa kinaroroonan ni Ashley na noon ay nag-uumpisa ng humakbang palayo sa amin. Ashley, wait. Tawag ko dito. Hinawakan ko pa ito sa braso para lang harapin ako. Hindi kita kilala, Mr. Bitawan mo ako. Sagot nito sa malamig na boses. Natigilan naman ako at tinitigan ito sa mga mata. Ashley, paanong hindi kilala? Imposible. Sagot ko dito. Pagkatapos ay unti-unting nato ng atensyon ko sa batang nasa tabi nito. Akmang hahawakan ko ang batang iyon nang muling nagsalita si Ashley. Let's go, Charles. Wika nito sa batang kasama at agad akong tinalikuran. Naiwan naman akong parang isang tud habang nakatitig sa paglayo sa akin. Napansin ko pang agad silang sumakay ng elevator. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo, best friend, narinig ko pang wika ni Lorenzo mula sa likuran ko. Halata ang pang-uuyam sa boses nito, kaya naman agad ko itong nilingan. May kinalaman ka ba dito? Seryoso kong tanong. Nakita ko pa ang pagngiti nito bago sinulyapan si Lola. It's not appropriate kung mag-aaway tayo sa harap ng lola mo. Sagot nito. Pagkatapos ay tinalikuran ako. Sundan mo si Ashley, ibalik mo siya sa bahag. Agad na wika ni Lola. Bakas sa boses nito ang panik. Hindi ko naman alam kung sino sa dalawa ang susundan ko. Si Ashley na tuluyan ang nakasakay sa elevator o si Lorenzo na pupunta sa kabilang dako.
Sinenyasan ko si Lorna na siya na muna ang bahala kay Lola. Pagkatapos ay agad kong sinundan si Lorenzo. Lorenzo, kailangan nating mag-usap. Ano ang ginawa mo? Ikaw ba ang naglayo kay Ashley sa akin? May kinalaman ka ba dito? Tanong kong muli. Imposibleng wala itong kinalaman. Halatang magkasama sila ni Ashley. Isa pa, sino ang batang iyon? Siya na ba ang anak namin ni Ashley? Biglang kumabog ng husto ang puso ko. Tumigil naman ito sa paglalakad sa sinipat ako ng tingin. Wala akong panahon para makipag-usap sa iyo, Ryder. Matagal na tayong walang kaugnayan sa isa't isa. Hindi ko responsibilidad na sagutin ang tanong mo, sagot nito sa seryosong boses. Agad kong naikuyom ang aking kamao. Anak ko ba ang batang iyon? Seryoso kong tanog. Nakita ko ang pagngisi nito. Ryder, kailan ka pa nagkaroon ng interes para magkaanak? Ang naalala ko, gusto mong ipalaglag ang anak ipinagbubuntis noon ni Ashley. Bakit parang nagbago yata ang isip mo ngayon? Tanong nito na bakas ang pang-iinsulto sa boses. Hindi ko mapigilan na may kuyam ang aking kamao. Gustong-gusto ko na itong sapakin pero nag-aalangan ako. Hindi makukuha ang lahat sa dahas. Kailangan kong makita-pag-usap ng matino dito kung gusto kong makakuha ng maayos na impormasyon. Wala ka na doon, Lorenzo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Anak ba namin ni Ashley ang batang iyon? May kinalaman ka ba kaya hindi ko matagpuan si Ashley kahit anong gawin ko? Muli kong tanong. Parang gusto kong magwala. Sa ikalawang pagkakataon, gusto na naman itong agawin ang babaeng mahal ko. Kung sasabihin kong oo, ang sagot sa lahat ng tanong mo, may magagawa ka ba? Kaya mo bang ibalik ang mga panahon na nakagawa ka ng kasalanan sa kanya? Sinira mo ang buhay niya. Hindi ka ba nahihiyang lumapit ulit sa babaeng minsan mo nang pinakulong? Tanong nito sa akin. Natigilan ako. Hindi ako nakaimik. Matagal na kayong wala ni Ashley. Hindi mo na siya mababawi sa akin, wika nito sa seryosong boses. Pagkatapos ay agad itong naglakad palayo sa akin. Muli ko itong sinundan. Asawa at anak ko ang pinag-uusapan natin dito, Lorenzo. Hindi mo sila maaagaw sa akin. Muli kong babawiin sa iyo si Ashley kasama na ang anak namin. Ako lang ang may karapatan sa kanila. Wika ko dito. Huminto ito sa paglalakad at muling bumaling sa akin. Nagawa ko na, Ryder. Matagal ko na silang nakuha sa iyo at hindi ganoon kadali para mabawi mo siya sa akin. Ako ang karamay ni Ashley noong mga panahon na lugmok siya. Ako ang naging sandalan niya noong mga panahon na pakiramdam niya nag-iisa na lang siya. Kaya kung ako sa iyo, hayaan mo na sila. Masaya na sila sa piling ko. Sagot nito. Para naman akong sinapak ng makailang ulit sa sinabi nito. Hindi kayang tanggapin ng buong sistema ko ang sinabi nito sa akin ngayon lang. Sa totoo lang, gustong-gusto kong pagpipire-piresuhin ito ng makailang ulit sa sobrang galit ng nararamdaman ko ngayon. Hindi ko matatanggap na mapunta sa ibang lalaki ang asawa ko. Lalo na ngayong nakita ko na ang anak namin. Ang anak namin na siyang naging bunga sa masaya naming pagsasama noon. Pues, huwag kang magpapakampanti. Babalik siya sa akin sa ayaw at gusto mo. Akin lang si Ashley. Tandaan mo iyan. Seryoso kong sagot dito. Pagkatapos ay agad ko na itong tinalikuran. Mabilis akong naglakad sa kinaroroonan nila Lola. Hindi ko na sila nakita sa pinag-iwanan ko sa kanila kanina. Agad na akong dumireko sa klinik ni Dr. Santos. Nadatnan kong inuumpisahan na nitong suriin si Lola. Pakiramdam ko nanginginig ang buo kong katawan dahil sa matinding galit. Ngayong nakita ko na ulit ang asawa ko, hindi na ako papayag na malayo ito ulit sa akin. Mahal ko siya at hindi ako papayag na tuluyan siyang maaga sa akin ni Lorenzo. Iho, nahabol mo ba siya? Suyuan mo siya. Ibalik mo sa bahay natin si Ashley. Hindi ko na namalayan pa na tapos na palang tingnan ng doktor si Lola. Nakatayo ito sa harap ko habang titig na titig sa akin. Hayaan mo la. Gagawin ko ang lahat para maiuwi agad siya sa bahay natin. Ngayon, kailangan nyo munang umuwi para makapagpahinga. Nandito lang sa ospital si Ashley at aabangan ko siya dito. Tandang pananong. Seryoso kong sagot. Agad naman itong tumango. Pagkatapos ay binalingan ko si Lorna. Ikaw na muna ang bahala kay Lola, bilin ko dito. Napatango naman agad ito. Pagkaalis nila Lola at matyaga akong naghintay sa parking. Hinanap ko pa ang sasakyan ni Lorenzo. Alam kong lalabas din sila sa hospital na iyan.
Dito ko sila aabangan sa labas. Wala pang halos 2 oras akong naghantay sa labas ng hospital nang mamataan ko ang paglabas ni Ashley at ng batang kasama nito. Naikuyong ko ang aking kamao nang mapansin ko na nakasunod dito si Lorenzo. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata nang mapagmasdan ko ang hitsura ng batang lalaki na kasama nito. Walang duda, anak ko nga siya. Nararamdaman ng puso ko na anak ko siya. Agad akong bumaba ng kotse at sinalubong sila. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Ashley nang makita ko. Ano na naman, Ryder? Agad na wika ni Lorenzo. Hindi ko ito pinansin at hinawakan sa kamay niya si Ashley. Agad kong naramdaman ang pagpiglas nito pero hindi ko ito binitiwan. Bitawan mo siya, Ryder. Huwag kang bastos. Gigil na wika ni Lorenzo sa akin. Hindi ko ito pinansin bagkus tinitigan ko sa mukha niya sa Ashley. Malamig ang titig na ipinukol nito sa akin. Bitawan mo ako. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Matagal nang tapos ang kung anumang namamagitan sa ating dalawa noon. Wika nito. Hinayla pa nito ang kamay niyang hawak ko pero hindi ko ito binitawan. Kausapin mo ako. Hayaan mo akong magpaliwanag, Ashley. Sagot ko dito. Agad itong umiling. You're bad. Bitawan mo si Mama. Natigilan ako nang marinig ko na nagsalita ang batang hawak ni Ashley. Agad na nato ng atensyon ko dito. Hindi ako makapaniwala na kaharap ko na ngayon ang anak ko. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Unti-unting lumuwang ang pagkakahawak ko kay Ashley kaya nakawala ito sa akin. Hindi ko akalain na sa maikling panahon na pananatili namin dito sa Pilipinas ay agad na mag-cruise ang landas namin ni Ryder. Kung alam ko lang sa hospital din pala na ito nagpapa-check up si Lola Agatha, hindi na sana ako nagtangka pang umapak dito. Ininsist ko na lang sana kay Lorenzo kanina na sa kondo na lang kami didireko. Kahit mag-taxi na lang kami ayos lang sana. Hindi ko alam kung namamalikmato lang ba ako pero kita ko ang lungkot sa mga mata ni Ryder habang nakatitig sa aming dalawa ni Charles. Kapansin-pansin ang malaki nitong ipinagbago. Wala na ang dati nitong makinis na mukha at kapansin-pansin ang napabayaang tumubong balbas sa mukha nito. Mukhang ilang araw na itong hindi nakapag-ahit. Pamayat din ito at ibang-iba na sa dating Ryder na nakilala ko noon. Halos 2 oras din kaming nagstay sa klinik ni Doc. Sheska, gusto kong makasiguro na wala na si Ryder sa hospital na ito bago lumabas. Natatakot akong isipin na baka abangan kami nito. Hanggang ngayon hindi pa rin may kakaila ang malaking takot na naiwan sa puso ko. Malaking trauma ang ginawa nito sa buhay ko noon. Hanggang ngayon hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa akin ang bagay na iyon. Hanggang ngayon natatakot ako sa isiping baka kung ano na naman ang gawin nito sa akin. Sa amin ng anak ko. Marahan akong napabuntong hininga nang maalala ko si Lola Agatha. Napansin ko ang tuwa na nakarehistro sa mukha nito nang sulyapan ko ito kanina. Gustuhin ko man itong lapitan para kumustahin kaya lang hindi maaari. Baka hindi ko na naman maindiyan ito kapag may hilingin ito sa akin. Maayos ang trato nito sa akin noon at mahirap itong hindian sa kung anuman ang hilingin niya. Isa pa na sa tabi nito si Ryder at natatakot ako sa kanyang presensya. Ayaw ko nang magkaroon pa ito ng pagkakataon na makalapit sa amin ng anak ko. Marahan akong napabuntong hininga nang maalala ko si Lola Agatha. Napansin ko ang tuwa na nakarehistro sa mukha nito nang sulyapan ko ito kanina. Gustuhin ko man itong lapitan para kumustahin kaya lang hindi maaari. Baka hindi ko na naman maindiyan ito kapag may hilingin ito sa akin. Maayos ang trato nito sa akin noon at mahirap itong hindian sa kung anuman ang hilingin niya. Isa pa na sa tabi nito si Ryder at natatakot ako sa kanyang presensya. Ayaw ko nang magkaroon pa ito ng pagkakataon na makalapit sa amin ng anak ko. Sigurado ka bang wala na si Ryder sa ibaba? Agad na tanong ko kay Lorenzo habang nasa elevator kami. Pauwi na kami ng kondo at sinigurado nito na nakaalis na daw sila Ryder kanina pa. Tapos na umano ang check-up ni Lola Agatha. Don't worry, kahit na nasa ibaba pa si Ryder, huwag kang matakot. Nandito ako. Paprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Nakangiti nitong sagot. Agad naman akong napatango. Hindi pa rin ako mapalagay. Nakahinga ako ng maluwang ng pagkalabas namin ng hospital, walang ni kahit anino ni Ryder ang aking nakita. Pero ang tuwang iyon ay agad na napalitan ng takot na nakita ko na bigla itong lumabas sa isang sasakyan.
Nagmamadaling naglakad palapit sa amin at agad akong hinawakan sa braso. Nagulat ako sa ginawa nito lalo na at kitang-kita ko sa mga mata nito ang pakiusap. Ang pagsusumamo. Bitawan mo si Mama Bad ka. Napakislat pa ako nang biglang nagsalita si Charles. Agad akong pumiksi kay Ryder nang muto ng atensyon nito kay Charles. Pagkatapos ay mahigpit kong hinawakan ang aking anak at naglakad palayo dito. I love you, Ashley. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko. Wika nito. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi ko mapigilan na mapahinto sa paglalakad. Pigil ko ang aking sarili na huwag umiyak. Hindi pwede. Kasama ko ang anak ko. Tiyak na magtatanong ito sa akin tungkol sa kanyang mga nakikita at naririnig. Ano na naman, Ryder? Bakit ba ayaw mo pang tumigil? Narinig ko pang sigaw ni Lorenzo. Napatigil ako sa paghakbang at nilingan ang mga ito. Agad kong napansin ang galit na aura ni Lorenzo habang itinutulak si Ryder. Napansin ko naman ang galit sa mukha ni Ryder at agad na inundayan ng suntok si Lorenzo. Agad kong nabitawan si Charles at binalikan sila. Ano ba, tama na? Ano ba ang problema mo? Galit kong tanong dito. Agad kong dinaluhan ng natumbang si Lorenzo. Inalalayan ko pa itong makatayo. I love you. Narinig mo ba iyon? Iyan ang problema ko, Ash. Simula nang mawala ka sa piling ko, mahal na kita. Wika nito sa seryosong boses. Hindi ako nakahuma. Biglang kumabog ang puso ko sa narinig dito. Hindi ako makapaniwala. Sumakay na kayo sa kotse, Ash. Ako na ang kakausap sa kanya. Seryosong wika ni Lorenzo. Parang bigla akong nawalan ng lakas. Napatulala ako habang patuloy na umaalingaw sa pandinig ko ang katagang binitawan ni Ryder. Mga katagang matagal ko nang gustong marinig dito. Ilang pagniniig ang nangyari sa amin noon pero hindi niya man lang nabanggit sa akin ang salitang iyon. Parang may kung anong mainit na bagay na humaplo sa puso ko at nilingan si Lorenzo. Pwede bang mauna na kayo sa kotse ni Charles? Kakausapin ko lang siya. Wika ko kay Lorenzo. Agad kong napasin ang nakaguhit na pagtutol sa mukha nito. Huwag kang magtiwala sa kanya, Ash. Alam mo kung gaano kasama ang taong iyan. Huwag mong kalimutan kung paano kanya sinaktan noon. Sersyosong sagot ni Lorenzo. Please hayaan mo munang kausapin ko siya. Kahit ngayon lang. Nakikiusap kong wika. Narinig ko pa ang malakas na pagbuntong hininga nito bago sumagot. Fine, sumunod ka kaagad sa amin sa kotse, sagot nito sa malamig na boses. Tinapunan niya pa ng matalim ng titig si Ryder bago tuluyang tumalikod. Hinawakan nito ang nakikiramdam na si Charles at hinayla papasok sa loob ng sasakyan. Wala naman akong nagawa kundi harapin si Ryder. Pilit kong pinapatatag ang aking kalooban. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Hindi ako pwedeng magpadala sa nararamdaman ko dito. Alam kong magpasa hanggang ngayon ito pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Once and for all gusto ko nang palayain ang sarili ko mula sa anino nito. Siguro ito na ang pagkakataon ko para mangyari iyon. Gusto kong mamuhay ng malaya at malayo sa takot. May sasabihin ka ba? Bilasan mo lang dahil may pupuntahan pa kami. Wika ko dito sa pinakakaswal kong boses. Nakita ko ang pagtitig sa akin ni Ryder tsaka napailing. Bakit kasama mo siya? Bakit ang tagal mong hindi nagpakita sa akin, Ashley? Alam mo bang ilang beses kitang pinahanap? Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa iyo? Wika nito sa seryosong boses. Para ano pa? Para saktan. Para tuluyang sirain ang buhay ko. Ryder, isang masamang bangungot ang nangyari sa atin. Wala akong pangarap noon kundi marinig ko ang katagang binanggit mo kanina. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Alam mo bang gusto ko nang sumuko sa lahat ng sakit na ipinadama mo sa akin noon? Naiiyak na sagot ko dito. Kung hindi lang dahil sa anak ko baka tuluyan na akong nalugmok. Pagpapatuloy kong wika dito. Sorry. I'm sorry, Ashley. Inaamin ko. Naging gago ako. Naging masama ako sa iyo. Sa anak natin, right? Sa anak natin. Please, gusto kong makilala ang anak natin, Ash. Puno ang pagusumamo sa boses nito habang binabanggit ang katagang iyon. Napakurap ako sabay iling. Hayaan mo na kaming mabuhay na wala ka. Masaya na ang anak ko sa piling ko. Sa piling ni Lorenzo, sagot ko. Agad na gumuhit ang pait sa mukha nito pagkatapos kong banggitin ang katagang iyon. Siya na ba? Siya na ba ang ipinalit mo sa akin? Tanong nito. Natigilan ako. Hindi ako makaimik.
Come on, sagutin mo ako, siya na ba ang nagmamay-ari ng puso mo? Tuluyan mo na ba akong kinalimutan? Ang lahat ng pinagsamahan natin. Muling tanong nito, agad na tumulo ang aking luha. Kung alam lang nito na kanina ko pa siya gustong yakapin. Kung alam lang nito na kahit saglit lang hindi ito nawala sa puso ko. Kaya lang hindi pwede. Ayaw ko nang sumugal pa. Ayaw ko nang masaktan muli. Wala ka na doon. Siya ang karamay ko noong mga panahon na pakiramdam ko na nag-iisa na lang ako. Hindi niya ako sinukuan. May kanya-kanya na tayong buhay. Palayain na natin ang isa't isa, sagot ko at agad na pinunasan ang luha sa aking mga mata. Agad kong napansin ang mapakla nitong pagngiti. Paano ako? Gusto ko din makilala ang anak ko. Dugo at laman ko din siya at sana huwag mong kalimutan iyon. Ashley, paano si Lola Agatha? Alam mo bang matagal na siyang umaasa na muli kanyang makaharap? Tanong nito. Napakurap ako sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng guilt. Nang awa para kay Lola Agatha. Lalo na nang nakita kong nakaupo na lang ito sa wheelchair. Puro kabutihan ang ipinapakita sa akin ni Lola Agatha. Minahal niya ako na parang isang tunay na apo. Naging pantay ang pagtrato nito sa akin at kay Ryder. Masakit para sa akin na nakikita itong nahihirapan habang nakaupo sa wheelchair. Dadalawin ko siya. Hindi man ngayon pero baka sa mga susunod na araw. Ikumusta mo na lang ako sa kanya, sagot ko sa malungkot na boses. Nakita kanya kanina. Gusto kanyang habulin, pero sa sitwasyon niyang iyon, maaatim mo bang pauntayin pa siya ng matagal? Alam mo kung gaano kakahalaga sa kanya, diba? Please Ashley. Kahit para kay Lola na lang. Bisitahin mo naman sana siya. Magpakita ka naman sana ng kahit na kaunting pag-aalala sa kanya. Nakikusap nitong wika. Hindi pa ako ready sa ngayon. Hayaan mo muna akong makapag-isip, sagot ko. Hindi ito nakaimik. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nakakailang ang titig na ibinibigay nito sa akin. Parang binabasa nito pati na ang kaluluwa ko. Ang laki na ng ipinagbago mo. Siguro siya na ang mahal mo. Tuluyan mo na siguro akong kinalimutan. Ash, please, bumalik ka sa akin, muli nating buuhin ang lahat. Magsama tayo katulad ng dati, nakikiusap nitong wika. Agad akong umiling. Marami nang nabago sa loob ng ilang taon na lumayo kami sa iyo. Pakiusap lang, huwag mo na kaming guluhin pa, seryoso kong sagot. Hindi ito nakaimik. Umiling ito ng makailang ulit. Paano ako? Paano ang anak natin? Gusto kong makilala niya ako bilang ama niya. Gusto kong makabawi sa ilang taon na hindi ko siya nakasama. Gusto kong makabawi sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Nagsusumamo nitong wika. Sandali akong nag-isip bago ito hinarap. Bigyan mo muna ako ng time para masabi ko sa kanya kung ano ang totoo. Sa ngayon, si Lorenzo ang tinatawag niyang papa. Ayaw kong guluhin ang isip ng anak ko, Ryder, sagot ko dito. Agad na gumuhit ang sakit sa mga mata nito kasabay ng pagkayem ng kamao. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng guilt. Huwag mo sanang kalimutan na kahit anong mangyari, kasal ka pa rin sa akin, Ash. Legal iyon at sana pag-isipan mo ang lahat ng desisyon mo. Alam kong malaki ang pagkakamali ko pero taos puso akong humihingi ng kapatawaran sa iyo. Hindi na importante sa akin kung mapapatawad mo ba ako pero sana lang huwag mong ipagkait sa akin ang anak ko, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Pangtapos mabigat ang loob ko na tuluyan ko na itong tinalikuran. Tulala akong muling sumakay ng sasakyan, nagpasalamat ako dahil hindi na ako hinabol ni Ryder. Hindi ko na alam ang sasabihin ko kung magtagal pa ang pag-uusap namin. Let's go. Tanong ni Lorenzo sa akin nang makaupo na ako. Sinulyapan ko pa ang aking anak na tahimik na naglalaro ng games sa cellphone. Agad akong tumango. Ipinikit ko ang aking mga mata nang mag-umpisa ng umusad ang sasakyan. Hanggang ngayon umaalingaw-ngaw pa din sa pandinig ko ang pinag-usapan naming dalawa ni Ryder. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang mga iba nitong sinasabi. Ang paghingi ng tawad nito sa kanyang mga kasalanang nagawa. Aaminin kong mahal ko pa rin ito. Pero may takot na akong nararamdaman para dito. Hindi ganoon kadali kalimutan ang lahat ng kasalanan na nagawa niya. Gusto ko na lang itong iwasan habang buhay at ito ng buong atensyon ko sa anak ko. Kay Charles, mas maigi na din na sa Japan na kami tuluyang manirahan. Mas maganda doon. At least malayo kami sa lahat. Malayo kami sa gulo.
Malayo kami kay Ryder na hindi ko alam kung kaya ko pa ba itong baliwalain sa paglipas ng mga araw. Natatakot akong baka ipagkanulo ako ng puso ko. Ilang beses ko na itong sinubukan na burahin sa puso ko pero hindi ko magawa. Ayos ka lang ba? Narinig kong tanong ni Lorenzo. Agad akong damilat at tinitigan ito. Alanganin akong tumango. I'm fine. Sagot ko. Agad kong napansin ang lungkot sa mga mata nito nang habang tinatitigan ko ito. Hindi ko lubos maisip na hindi ako nito sinukuan. Kapag nalulungkot ako, kita ko din ang lungkot sa mga mata nito. Dinadamayan ako nito sa lahat ng oras. Parang connected na sa akin ang puso nito. Nararamdaman ko ang presensya nito sa lahat ng oras. Sa mga panahon na kailangan ko ng karamay. Sigurado ka. Huwag mo na lang isipin ang mga nangyari kanina. Walang magandang maidulot sa iyo ang lahat ng iyon. Wika nito. Hindi ko na ito sinagot pa. Bagkus itinun ko ang atensyon ko sa labas ng sasakyan. Mataman akong nag-isip. Hindi ko na namalayan pa ang pagdating namin ng kondo. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto para magbihis. Hinayaan ko munang mag-usap si Lorenzo at Charles sa sala. Alam ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa at nakaramdam ako ng guilt kahit papaano nang muling sumagi sa isip ko si Ryder. Kahit siguro gaano pa kasama ang ginawa niya noon hindi ko dapat ipagkait sa kanya ang anak namin. Unfair sa kanya kung hindi man lang siya makilala ni Charles bilang isang ama. Paglabas ko ng kwarto ay sakto naman na may kumatok sa pintuan ng unit namin. Agad kong napansin ang pagtayo ni Lorenzo at pinagbuksan ito. Food delivery. Mabuti na din yun dahil wala akong ganang maghanda ng pagkain. Nakakaramdam na din ng pagod ang katawan ko. Physically at emotionally. Kumain na muna tayo bago magpahinga, wika ni Lorenzo sabay lapag ng mga pagkain sa lamesa. Isa-isa niyang inilabas ang mga pagkain galing sa loob ng plastik pagkatapos maayos niya itong inilatag sa lamesa. Tahimik ko lang pinagmamasdan ito sa kanyang ginagawa. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Napaka-perfect ni Lorenzo kung tutuusin. Swerte ang babaeng mapapangasawa nito kung sakali. Nagi-guilty na ako sa ginagagawa nito sa amin. Pakiramdam ko sa amin na umiikot ang buhay ni Lorenzo. Halos hindi na nito maasikaso ang sarling love life dahil sa amin. Kung tutuusin sa edad niyang ito dapat mayroon na siyang sarliing pamilya. Pero heto siya ngayon, inaabala ang sarili sa pag-aasikaso sa aming mag-ina. Agad ko itong nilapitan at tinulungan sa kanyang ginagawa. Ilang saglit lang ay nakaupo na kaming tatlo sa hapagkainan. Kung may ibang tao sigurong makakita sa amin baka isipin nilang isa kaming masayang pamilya. Pero hindi pwede. Hindi ako dapat mag-isip ng ganoon dahil hindi mangyayari iyon. Pagkatapos namin kumain ay agad kong napansin ang paghikab ni Charles. Mukhang inaantok na ito kaya agad ko itong inisikaso. Nilinisan ko ito at pinasuot na sa kanya ang kanyang pantulog. Ilang saglit lang ay napansin kong mahimbing na ang tulog nito. Agad akong lumabas ng kwarto at napansin kong nakaupo pa rin sa sofa si Lorenzo. Nakatutok ang mga mata nito sa telebisyon. Agad akong lumapit dito at umupo sa kabilang bahagi ng sofa. Nang mapansin ako nito ay pinatay nito ang telebisyon. Seryoso akong tinitigan. Mukhang may gusto itong sabihin sa akin kaya naman agad ko itong tinanong. Wala ka bang balak na umuwi muna? Alam kong pagod ka at kailangan mo din magpahinga. Mahinahon kong wika. Hindi ito pwedeng manatili dito sa kondo. Iisa lang ang kwarto dito sa unit na ito at wala akong balak na patulugin ito dito sa sofa. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito sa seryosong boses. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba lalo na nang mapagmasdan ko kung gaano ito kaseryoso ngayon. Sure. Tungkol saan? Tanong ko dito. Mataman ako nitong tinitigan bago sumagot. Ngayong nagkita na kayo ulit ni Ryder ano ang nararamdaman mo? Tanong nito. Bigla akong napaisip. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko alam kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. O anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Narinig ko ang mahina nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Gusto ko lang malaman. Para alam ko kung saan ako lulugar. Sagot nito. Bakas ang lungkot sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ako nakaimik. Pagkatapos napansin ko ang makahulugang pagtitig sa akin ni Lorenzo. Titig na ngayon ko lang nakita sa mga mata niya. Mahal kita Ashley. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon pinili kong huwag mawalay sa iyo?
Hindi mo ba nararamdaman iyan sa pag-aalagang ginawa ko sa iyo? Tanong nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Napatayo ako sabay iling. Anong sabi mo? Naguguluhan kong tanong. Ipinagdarasal ko na sana mali ang nadinig ko dito. Hindi kayang tanggapin ng damdamin ko ang binigkas nitong kataga ngayon lang. I said mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa unang pagkikita pa lang natin agad na nahulog ang loob ko sa iyo. Seryoso nitong sagot. Ilang sandali akong natigilan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko ngayon sa kanya. Parang gustong manginig buong laman ko dahil sa sinabi nito. Hindi totoo iyan. Sabihin mo sa akin. Nagbibiro ka lang diba? Hindi mo ako pwedeng mahalin Enzo. Sagot ko dito. Napaatras ako ng makailang ulit. Napansin ko ang pagtayo nito at paglapit sa akin. Bakit hindi? Isa kang pambihirang babae, Ash. Kung hindi ka kayang pahalagahan ni Ryder, nandito ako. Matagal ko nang kinimkim sa sarili ko ang nararamdaman ko sa iyo. Sagot nito. Napakurap ako ng makailang beses bago umiling. Lorenzo, mabait kang lalaki. Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan sa akin. Marami pang mga babae dyan na mas karapat dapat sa pagmamahal na nararamdaman mo ngayon, sagot ko. Maang itong napatitig sa akin. Agad kong napansin ang sakit na agad bumalatay sa mga mata nito. Wala ka bang kahit na kaunting pagmamahal na nararamdaman sa akin, Ash? Sa ilang taon na magkakakilala tayo kahit kaunti hindi man lang nahulog ang loob mo sa akin. Tanong nito na bakas ang hinanakit sa boses. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko. Basta ang alam ko, wala akong kahit na katiting na nararamdaman sa kanya. Bilang isang kaibigan lang ang nararamdaman ko dito. Hindi pwedeng maging kami dahil ibang lalaki ang nagmamay-ari sa puso ko, si Ryder lang at malabo nang mapalitan iyon. Sorry. Ayaw kong masaktan ka, Enzo. Please, umuwi ka na muna. Gusto ko nang makapagpahinga. Malungkot kong sagot. Pakiramdam ko simula ngayon ibang Lorenzo na ang kaharap ko. Akala ko walang ibig sabihin ang pagtulong nito sa akin noon. Na walang maging kapalit, hindi na walang pusong involved. Pero nagkamali ako. Mukhang simula sa araw na ito may isang tao na naman akong dapat iwasan. Isang tao na akala ko itinuring akong kapamilya. Na nandyan siya bilang isang kaibigan. I'm sorry, Ash. Ayaw kong guluhin ang isip mo. Matagal na panahon kong itinago ang nararamdaman kong ito sa iyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo dahil natakot ako baka muli kang bumalik kay Ryder. Hindi ko kayang mawala ka. Wika nito sa nagsusumamong boses. Hindi ako nakaimik. Laglag ang balikat nitong humakbang papuntang pintuan ng unit. Napansin ko pa ang luha na lumitaw sa mata nito bago ito tuluyang lumabas. Nanghihina naman akong muling napaupo sa sofa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Naawa ako kay Lorenzo, pero kahit katiting hindi ko ma-imagine na maging bahagi siya ng buhay ko. Na maging kami. Tanging pagtingin bilang isang kapatid o kaibigan lang ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na malayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pagkatapos ng kaligayahan na naramdaman ko sa muling pagkikita namin ng pamilya ko, agad naman pumalit ang lungkot. Agad naman pumalit ang ganitong klaseng pakiramdam. Mabuti pa sigurong hindi na kami umuwi muna dito sa Pilipinas. Hindi ko kayang tanggapin na mawawalan ako ng isang mabait na kaibigan. Pero ano ang magagawa ko? Ayaw kong mahirapan si Lorenzo. Gusto kong makalimutan niya ako sa lalong madaling panahon. Tumutulo ang luha ko habang umiinom ng alak. Hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Ashley. Hindi ko akalain na dobleng sakit ang mararamdaman ko sa kaalamang palagi nitong kasama si Lorenzo. Si Lorenzo ang karamay niya sa mahabang panahon. Masakit isipin na tuluyan niya na akong kinalimutan. Na ipinagpalit niya ako sa dati kong matalik na kaibigan. Napapikit ako habang pilit na inaalala ang mukha ng aming anak. Mapakla akong napangiti. Siguro si Lorenzo din ang kinikilala nitong ama. Nakita ko kung paano siya kalapit kanina kay Lorenzo. Kung alam niya lang, gustong-gusto ko silang yakapin. Gusto kong ipadama sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kung gaano sila kahalaga sa buhay ko. Grabe magparusa ang Diyos. Sa isang pagkakamali ko noon, ito ang naging parusa niya sa akin. Ang tuluyang mawala sa akin ang mag-ina ko. Ryder, apo. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Lola Agatha. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakatayo habang pinapanood ako.
Hindi ko na mapigilan pa ang sunod-sunod na pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nakatitig kay Lola. Ang sakit. Hindi ko alam kung paano harapin ang buhay sa kaalamang inagaw na naman ng dati kong kaibigan ang babaeng mahal ko, parang batang sumbong ko dito. Agad na bumalatay ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko na lang ang paglapit nito at ang pagtapik sa aking balikat. Agad kong tinungga ang baso na may lamang alak. Muling gumuhit ang pait sa aking lalamunan. Napapikit ako. Pwede kang umiyak apo para naman mabawasan ang sama ng loob mo. Tandaan mo, hindi lahat ng gusto natin pwede nating kunin. May mga pagkakataon na kahit gusto natin ang bagay na iyon, kung hindi para sa atin huwag na nating ipilit. Pwede din naman natin ipaglaban pero kung alam natin na wala ng pag-asa pwede na nating bitawan at magpatuloy sa buhay. Mahabang wika nito. Hindi ko kayang tuluyan siyang mawala sa akin. Saksi kayo sa ilang taon na paghahanap ko sa kanya. Alam niyo po kung paano ko pinagsisihan ang lahat. Sagot ko dito sa kabila ng pag-iyak. Hindi na ako nahihiya dito na sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Hindi na ako nahihiyang umiyak sa harap nito. Basta ang importante may buhos ko ang sama ng loob ko. Pakiramdam ko paputok ang puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa sobrang selos habang iniisip ko na magkasama sila. Hindi ko kayang iparaya si Ashley sa ibang lalaki. Mababaliw ako. Nagising ako kinaumagahan na masama ang pakiramdam ko. Mabigat ang ulo ko at parang mabibiyak dahil sa sakit. Mukhang magkakaroon din ako ng trangkaso. Hindi ko maintindihan kung bakit nagiging sakitin ako nitong mga nakaraang araw. Hindi naman ako ganito dati. Kung sumakit man ang ulo ko hindi ganito kalala. Mama, are you okay? Narinig ko pang tanong sa akin ni Charles. Nakatunghay ito sa akin habang nakatitig sa mukha ko. I'm fine anak. Napagod lang siguro si mama at kailangan ng more rest. Sagot ko sabay pakawala ng pilit ng ngiti. Gusto niyo po bang tawagan ko si Papa Enzo? Sasabihin ko po sa kanya na sick kayo, malambing na sagot nito. Agad akong umiling. Pagkatapos ay hinaplos ko ang mukha nito. I'm fine anak. Mawawala din ito. Nakakahiya na kay Papa Enzo. Marami siyang trabaho sa hospital at baka maisturbo pa natin siya, sagot ko sabay pakawala ng pilit ng ngiti. Tinitigan muna ako nito bago tumango. O-order na lang ako ng food sa labas para may makain tayo. Pasensya na baby ha. Hindi pa kaya ni mommy ang magluto at kailangan din nating lumabas para mamili ng pagkain. Hintayin na lang natin na maging okay ako tsaka tayo mag-grocery, mahaba kong paliwanag. Pagkatapos ay sininyasan ko itong iabot ang cellphone sa akin. Agad akong umorder ng pagkain online. Wala pakiramdam ko mabubuwal ako kapag pilitin ko pang bumangon. Sobra kasi talaga ang panghihina na nararamdaman ng katawan ko. Nilalamig din ako. Agad naman dumating ang pagkain na inorder ko. Buti na lang at sanay na si Charles na kumain mag-isa. Hinayaan ko na lang ito at bumalik na sa pagtulog bago ito banilinan na huwag siyang magtangkang tumawag kay Papa Lorenzo niya. Hindi ko kasi alam kung paano ito muling pakikiharapan pagkatapos ng pag-uusap namin kagabi. Naawa ako dito pero ano ang magagawa ko? Malabong mangyari na matugunan ko ang pagmamahal na inialay nito sa akin. Mula noon, hanggang ngayon, iisang lalaki lang ang tinitibok ng puso ko. Walang iba kundi si Ryder. Tanghali na nang muli akong magising. Kahit papaano maayos na ang pakiramdam ko kaya agad akong bumangon. Lumabas ako ng kwarto at naabutan kong nakatutok ang mga mata ni Charles sa telebisyon. Agad ko itong nilapitan at napansin kong ang paboritong mga cartoons character ang pinapanood nito. Mommy, are you okay na po? Tanong nito sabay titig sa akin. Dinama pa ng maliliit na kamay nito ang noo ko. Nakangiti akong tumango. Yup, kumain ka na ba? Malambing kong tanong. Agad itong tumango. Yup. I felt bored mom, wika nito. Tinitigan ko ito tsaka tumango. Yup. I felt bored mom, wika nito. Tinitigan ko ito tsaka tumango. Okay, mag-aayos lang ako tapos lalabas tayo, nakangiti kong sagot. Agad na kumislap ang tuwa sa mga mata nito at agad na ini-off ang telebisyon. Excited itong tumayo at nagtatatalon. Talaga po, yes. Sagot nito sa excited na boses. Hinalikan ko muna ito sa noo bago bumalik ng kwarto.
Inayos ko muna ang kama bago ako nagpasyang pumasok sa loob ng banyo para magto-toothbrush at maghilamos. Magpupunas na lang muna ako at mamaya na maligo pag-uwi namin. Papakiramdaman ko muna ang sarili ko. Pagkatapos kong nag-toothbrush at naghilamos ay agad kong hinubad ang suot kong pangtulog. Kinuha ko pa ang bempo at akmang magpupunas ako nang mapakunot ang noo ko. Hindi ko maiwasang magtaka nang mapansin kung may mga pasa ako sa katawan. Particular sa aking braso at legs. Sinipat ko pa ito at hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Paano ako nagkaroon ng ganitong pasa gayong wala akong maalalang may nanakit sa akin physically? Hindi din naman ako nasagi sa bahaging iyon. Napailing na lang ako at itinon ko ang atensyon ko sa pagpupunas ng aking katawan. Baka nagkataon lang. Isa pa naghihintay na sa akin sa labas si Charles. Baka mainip ang anak ko at alam kong excited na ito sa gagawin naming pamamasyal. Agad akong nagbihis. Pinili kong magsuot ng pants at maluwang na t-shirt at pinarisan ko ng rubber shoes. Gusto kong maging komportable sa lakad namin. Pagkalabas ko ng kwarto ay napansin kong nakabihis na din si Charles na siyang ipinagpasalamat ko. Kahit papaano hindi na alagain ang anak ko. Lumalaki na nga siya. Let's go. Tanong ko dito bago muling bumalik ng kwarto para kunin ang aking bag. Agad kaming lumabas ng kondo at nilakad ang pinakamalapit na mall. Mabuti na lang at nandito na sa paligid ang lahat. Hindi na namin kailangan pang bumiyahe para lang makapamasyal. Parang gusto ko nang tapusin ang bakasyon namin na ito. Mas komportable ako sa Japan kaya pag-iisipan ko ng maigi kung ay rebook na lang ba namin ang tiket para makabalik agad. Wala nang dahilan pa para manatili kami ng matagal dito. Lalong naging komplikado ang lahat. Dumagdag pa sa alalahanin ko si Lorenzo. Kung pwede nga lang takasan ko na ang lahat gagawin ko. Ashley, nagtaka pa ako nang may tumawag sa aking pangalan. Nandito na kami sa loob ng mall at balak namin dumireko muna ng restaurant. Alam kong nagugutom na si Charles dahil kanina pa ang huling kain nito bago ako nakatulog ulit. Lola Agatha, hindi ako makapaniwalang sambit nang mapansin kong dahan-dahan itong naglalakad palapit sa amin. May tungkod na ito habang nakasunod dito si Manang Lorna at isa pang lalaki. Hindi naman ako nakagalaw hanggang sa nakalapit ito sa akin. Ikaw nga, kumusta ka na iha? Kita ang tuwa sa mukha nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti habang nakatitig kay Lola Agatha. Inabot ko ang isang kamay nito at nagmano. Ayos lang po. Kayo po kumusta? Nakangiti kong tanong. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan nito bago itinun ang paningin kay Charles. Agad ko namang hinawakan ang anak ko. Wala akong choice kundi ipakilala sila sa isa't isa. Lola, si Charles po anak ko baby, siya si Lola Agatha hello po. Agad na wika ni Charles. Ginaya nito ang ginawa ko kanina at nagmano din ito kay Lola Agathan. Kita ko ang tumulong luha sa mga mata nito habang nakatitig sa anak ko. Agad niyang hinawakan sa mukha si Charles at pinakatitigan. Sorry po, wika ko sa mahinang boses. Alam kong may ideya na si Lola Agatha tungkol sa pagkatao ni Charles. Alam kong alam na nito na anak namin ni Ryder ang batang nasa harap niya. Wala kang dapat ihingi ng sorry iha. Wala kang kasalanan, sagot nito sabay punas ng luha sa mga mata. Awang-awa naman ako dito. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil sa nakikita ko ngayon. Ma, hindi po ba siya yung bad guy yesterday? Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Charles. Agad kong tiningnan ang itinuro nitong direksyon at bigla akong kinabahan nang makita ko si Ryder. Seryoso ang mukha nito habang naglalakad palapit sa amin. Hay hindi siya bad guy apo. Sagot naman ni Lola Agatha. Agad naman napayuko si Charles kaya kinausap ko ito. Mabait siya anak. Nagkataon lang na meron kaming hindi napagkasunduan kahapon. Nakangiti kong sagot dito. Tinitigan ako nito bago sumagot. Mas mabait kaysa kay Papa Lorenzo. Tanong nito. Muli akong napasulyap kay Lola Agatha. Kita ko pa rin ang lungkot sa mga mata nito bago ko muling hinarap si Charles. Yes, mas mabait siya kaysa kay Papa Lorenzo, sagot ko at sinulyapan ang nakalapit ng si Ryder. Hindi ako makatingin ng diretsyo dito. Palaipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Charles. But he looks like me, narinig ko pang sambit ni Charles habang nakatitig kay Ryder. Biglang kumabog ang dibdib ko.
Of course because I am your father, diretsong sagot ni Ryder. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ito ngayon sa anak namin. Diretsahan talaga, ni hindi man lang kumonsulta sa akin. Gayunpaman wala na akong magawa pa. Nasabi niya na alangan namang babawiin ko pa. Ako patuloy ang lalabas ng kontrabida kung ganoon. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ni Charles habang titig na titig sa ama. Ikaw ang tunay na papa ko. Sabi nito habang unti-unting nangilid ang luha sa mga mata. Agad naman akong umupo para pumantay sa taas ng anak ko. Tinitigan ko ito at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Ma, siya ang papa ko. Tanong nito. Wala na akong magawa pa. Dahan-dahan akong tumango. Lalong umiyak si Charles at yamakap sa akin. Bakit hindi natin siya kasama? Bakit si Papa Lorenzo ang pumupunta sa atin? Inosente nitong tanong. Hindi ako nakaimik at napatingin kay Ryder. I'm sorry. Naging busy si Papa kaya nangyari layan. Sagot ni Ryder at hinawakan sa balikat si Charles. Tumingala naman ang anak ko habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Hindi niyo na po ba kami iiwan ni Mama? Umiiyak na tanong nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ng anak ko. Hindi ko inaasahan na iyon kaagad ang itatanong nito kay Ryder. Agad na nagkaroon ng pag-aalinlangan ng puso ko. Kung papayag si Mama mo why not? Matagal ko nang gustong makasama kayo. Sagot nito. Agad na kumala si Charles sa pagkakayakap at yamakap kay Ryder. Nagulat ako sa ginawa nito pero wala na akong nagawa pa kundi panuurin na lang silang dalawa. Alam kong walang ibang mas maging masaya sa tagpong ito kundi si Charles. Karapatan niyang makilala ang tunay niyang ama kaya dapat maging masaya na lang ako. Hinad ko dapat ipagkait sa kanya ang ganito kaimportanteng bagay. Lumalaki na siya at alam kong darating ang panahon na magtatanong siya sa akin tungkol dito.